Hello besties! Andito na naman tayo. So ngayon, meron tayong lulutuin. Hulaan nyo. Ito ay tinatawag na tamales, paboritong Kapampangan. Halika na. Nagpakulo ako ng chicken, so 6 ito, 3 lang ang gagamitin natin dahil 2 cups lang ng shredded chicken ang gagamitin natin. So, salt and pepper to taste lang po at ilalaga natin for a few minutes. Siyempre, tatanggalin natin yung impurities hanggang sa hayan. Okay na, luto na. Ihiwalay natin yung 3 chicken pero wag natin itatapon yung sabaw dahil gagamitin. Ang una ay gagawin natin yung tamales part natin. So, tinunaw natin yung rice flour sa 2 cups of water. Halu-haluin lang hanggang sa ma-dissolve nga. Okay besties, kung hanggang ngayon nanonood ka pa, so ibig sabihin kailangan mo mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. So simulan na natin lutuin yung tamales part. Initin natin yung kawali, sabay ang mantika, tapos 1 tablespoon of minced garlic. Siyempre, igisa natin, isabay natin ang sliced onion. Kapag aromatic na or translucent na yung ating onions, so ilagay na natin yung 3 cups of coconut milk natin. Tapos isunod na natin yung 1 chicken cube, pampalasa, siyempre. Tapos idagdag na rin natin yung 1 cup chicken broth. Timplahan ng asin at paminta. Halu-haluin lang mga besties para ma-dissolve yung asin at mahalo yung paminta. Ngayon, isama na natin yung dissolved na rice flour natin. Halu-haluin uli. Wala, halo lang ng halo at huwag ka magsasawa dahil labor of love itong ginagawa natin. Mga besties, huwag niyong kalilimutang mag-like at syempre mag-comment kung ano man yung mga magandang suggestions. Ayan, medyo lumalapot na, malapit-lapit na ang ating labor of love. Yung thickness na gusto natin, ang tawag ko doon drop test, na kapag dinrap mo, ayan, mahirap na, hindi na siya ganong kadali na tumulo from the sandok. Ngayon besties, gawin naman natin yung red toppings natin. So, syempre ginamit ko yung annatto oil. Pinrepare ko na to. So, dating gawin besties, igigisa natin yung 1 tablespoon minced garlic. So, syempre, pag naging aromatic na yan, isasama na rin natin yung kanyang kasamang sliced onion. Pag naging translucent na, sasama na rin natin yung 1 tablespoon shrimp paste. Optional lang to mga besties. Tapos isunod na natin yung 2 tablespoon ng peanut butter. Ihalo lang hanggang sa well incorporated na siya. By the way, yung ginamit kong shrimp paste dito or bagoong gisado na po yun. Ngayon idagdag natin yung 1 cup na chicken broth. Galing natin yun doon sa pinakuluan natin na manok kanina. At isunod na natin yung 1/2 cup ng coconut milk. Yan ang nagpapalinamnam doon sa ating red toppings. Ay nako, hindi nga red yan orange, diba? Pero sabi nga ng mga tatanda lagi red. Pero sige, okay lang. Siyempre, lagyan natin konting asukal, pampalasa, at black pepper. To taste po yan. And then lagyan natin ng slurry para maging thick ng konti. Pakuluan natin hanggang sa lumapot. So besties, konting tiis na lang at matatapos na yung ating labor of love. Ayan, so okay na. Meron na naman tayong isang gagawin. Habang pinalalamig natin yung ating red at white na ginawa, ito naman ang gagawin natin, yung ating mga dahon na pambalot mamaya. Besties, isinabay ko na rin yung paglaga ng 3 itlog na gagamitin natin. Ay, para saan daw po ang suka? Para po madaling balatan ng ating itlog after nating ilubog sa tubig na malamig na may yelo. Besties, tandaan, kapag binabalatan ng itlog, huwag gagamitin ng kuko. Yung pads lang ng fingers natin,
Yun ang gagamitin natin para hindi nasusugat. Tignan nyo, walang magic ito, pero walang sugat ang itlog ko. O, tignan nyo, diba ang kinis? Anong say? Ngayon, hiwain na natin yung mga itlog. Ako, wedges. Sa inyo naman, pwedeng rounds. Kahit na ano pwede. So, para madali ang labor of love, inihanda ko lahat sa aking harapan. Yung white tamales part, yung mga itlog, yung chicken, at saka syempre, yung ating mga toppings. Nasa tabi ko na rin pati yung mga dahon na gagamitin natin. O siya, bestie, simulan na natin ang pagbabalot ng ating labor of love. Ako ginagamitan ko ng 2 magkapatong na dahon. Tapos 1/3 scoop lang kasi tinatansya natin na makagawa sana tayo ng 12 pieces. Titignan natin kung makakagawa tayong 12 pieces. Tapos 2 tablespoon ng red toppings, shredded chicken, at syempre ang ating itlog. Yung ating mga banana leaves, malambot na yan kasi ininit natin. Yun din yung purpose ng pag-init. Bukod sa nadi-disinfect, syempre hugasan muna bago natin initin, mas madali siyang i-manipulate yung ating mga banana leaves. Tingnan nyo, hindi sila agad napupunit. Yung iba, tinatali pa nila ng jute o kaya yung parang sinulid na galing sa dahon ng banana. Pero ako hindi na kasi hindi naman pang commercial. So okay na, nakaisa na po tayo. Ano sa palagay nyo, besties? Makakalabing 2 ba tayo? Oops, 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 oops. Ay, nakalabing 2 nga. O diba? Mga besties, kung kayo katulad ko walang malaking steamer, so gamitin nyo na lang yung malaking yung kawali. Lagyan ng tubig, tapos meron parang strainer, kaya lang 2 batches ang ginawa natin. In-steam natin ng 30 to 45 minutes. Kaya heto na. Charan! Nako, taste test na. At tiyak naman na masarap. Syempre, gawa ko yan diba? Kapag ginawa nyo itong mga to, besties, pwede pakisabi naman or pakitag naman ako ha. Ito, enjoy, mga kapampangan po dyan. Saang sulok man ng mundo. Number 1, enjoy, ingat.